Sino si Pablo Escobar? Marahil ay narinig mo na ang kanyang pangalan. Siya, sa katunayan, ay itinuturing na isa sa pinakamakapangyarihan at mayaman na drug lord sa kasaysayan ng bansang Colombia. Pati na rin isang narco-terrorist at politiko. Itinatag niya ang Medellin Cartel, isang grupo ng mga kriminal na sangkot sa iligal na aktibidad ng droga para itaguyod, makipagkalakalan at kumita mula sa mga narkotiko. Isinilang si Pablo Escobar noong December 1, 1949 sa Rio Negro, Colombia at lumaki sa Medellin, isa sa pinakamalaking lungsod sa Colombia. Siya ang pangatlo sa 7 niyang magkakapatid na isinilang sa mga magulang na guro at magsasaka. Mataas ang kanyang ambisyon at isang beses sa kanyang kabataan, dumaan sa isipan niya ang ideya ng pagiging presidente. Ngunit hindi naging maayos ang kanyang edukasyon dahil sa kahirapan at hindi nakapagtapos bilang abogado. Bilang isang binata sa bayan ng Medellin, ang mga unang pakikipagsapalaran ni Escobar ay nagpapahiwatig na siya ay pumapasok sa isang kakaibang landas. Ang kanyang mga unang trabaho ay kinabibilangan ng pagbebenta ng ninakaw na mga lapida at paggawa ng peking lottery ticket na nagpapakita ng talino na magdadala sa kanya sa mas masamang mga gawain. Ang mga tila maliit na hakbang na ito ay nagtatakda ng mga unang yugto sa landas na sa huli ay magpapabago ng buhay ni Escobar patungo sa isang pagiging kilala sa pandaigdigang kalakalan ng droga. Si Escobar ay sinalubong ng pag-usbong tungo sa mas kriminal na mga gawain, kabilang ang pagnanakaw ng sasakyan at smuggling. Sa panahong ito niya nasilayan ang mundo ng kalakaran ng droga at ng malaking potensyal nito. Sa mga nakaraang taon, noong 1971, mas lalo pang nasangkot si Escobar sa mas mararahas na kriminal na mga gawain. Sumali siya sa iba't ibang grupo na sangkot sa paggawa ng peke at mga sensitibong dokumento tulad ng mga diploma, pagnanakaw ng sasakyan at sumali sa mga plano ng kidnap for ransom. Noong 1976, itinatag niya ang Medellin Cartel, isang organisadong grupong kriminal na layuning magkalakalan ng droga, lalong-lalo na ang cocaine, sa mga kalapit na bansa sa Estados Unidos at sa huli, sa buong mundo. Dahil sa naging makapangyarihan si Escobar, naging kontrolado niya ang batas. Ang mga hukom ay sinuhulan niya upang makaiwas sa mga kasong kinahaharap nito. Sumikat dito ang mga katagang silver or lead, na nangangahulugang money or death. Sa kabila ng mga gawaing ito, si Escobar ay naging kilala rin sa Colombia sa pagtulong sa mga mahihirap, sa paggawa ng pabahay, gusali, mga kalsada at iba pa. Nagpatuloy ng malakihang operasyon sa Estados Unidos, kaya naman naging isa siya sa mga most wanted list ng bansa. Halos tonneladang cocaine ang nakakapasok at labas mula Colombia at Estados Unidos dahil sa pamumuno ni Escobar. Dahil sa mga matagumpay na operasyon na ito, nakabili si Escobar ng mga mamahaling ari-arian katulad na lamang ng mga private planes, speedboats, military planes at mga sasakyan. Sa mga gawaing ito, nakapasok si Escobar sa mundo ng politika noong 1982. Di na iwasang akusahan si Escobar ng kanyang kapwa politiko sa mga iligal nitong gawain. Ilan dito ay si Rodrigo Lara, na kalaunan ay pinapatay sa utos ni Escobar. Habang umuusad ang taong 1980, ang impluwensya ni Escobar ay lumaki sa kalakaran ng droga. Ang korupsyon ay laganap sa politika at sa mga nagpapatupad ng batas. Nagkaroon ng mga alyansa at pagtataksil mula sa mga lider ng bansa. Ito ay ang panahon ng kaguluhan at tila hudyat ng pagpasok ng mga kriminal sa pinakamataas na posisyon ng lipunan. Iniutos ni Escobar ang pagpatay sa ilang mga politiko na kaalyado ng Estados Unidos. Siya rin ay sangkot sa pambobomba ng Avianca Flight 203, kung saan 107 ang namatay, kabilang ang 2 Amerikano. Dahil dito, ang Estados Unidos ay nagpasiyang makialam at itinulak ang pag-aresto kay Pablo Escobar. Ang pinaigting na operasyon ng gobyerno ng Colombia na sinuportahan ng Estados Unidos ay naglalayong buwagin ang Medellin Cartel at iharap si Escobar sa hustisya. Noong 1991,
Nagbigay ng alok ang gobyerno ng Colombia kay Escobar na mababang sintensya. Si Escobar ay sumuko at nakulong sa La Catedral sa Colombia na tinuturing isang prestihiyosong kulungan noon. Ito ay sa loob lamang ng 5 taon. Ang kulungan na ito ay ginawa ayon sa mga kagustuhan ni Escobar na nagdulot ng marangyang pamumuhay sa loob nito. Nang ililipat na si Escobar ng gobyerno sa isa sa kanilang pampublikong kulungan, si Escobar ay nakatakas. Noong 1983 sa mahigpit na operasyon ng gobyerno, napatay si Escobar sa kanyang bahay sa Medellin. Ang pagkamatay ni Escobar ay umani ng mga iba't ibang reaksyon mula sa publiko at ibang bansa. Mula sa pagiging kriminal at pilantropo, patuloy na maaalala ang isang Pablo Escobar.